Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang tao maging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Sabi niya po doon sa 3 and 4, sabi niya po, kaya mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang iyo ang kapatid mo. Pagsabihan mo siya at kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siya magkasala sa iyo, maghapon kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patatawarin mo. Napakahirap po, no? Yung parang laging may kasalanan sa iyo, pero hihingi ka pa rin ng kapatawarin. Kailangan mong patawarin. Dahil sinasabi, ano ng Panginoon na ang lagi pong tinuturo sa atin ay yung walang hanggang pagpapatawad. Kasi araw-araw din po tayo pinapatawad ng Panginoon. Araw-araw po tayo na nagkakasala pero pinapatawad po tayo ng Panginoon. No, hallelujah. Wala pong puta na dapat tayo ay magpatawad. Wala pong 1, 2, 3 ay tama na. Ang gusto ng Panginoon may pakita natin ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin. Oh, hallelujah. Sabi niya po sa number 2 na po tayo, parang madali po. Pero, nawa pa yun. Relax. Sayang naman yung blaze. Sabi niya po sa number 2, magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan. Dito na po tayo magtatagal. Sabi niya po sa Efeso 4:32, sali maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Naniniwala po ako na ang pagpapatawad ko ay binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo na ang kasalanan natin ay pinatawad ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Malaki man po o maliit yung mga pagkakasala natin, pinatawad po tayo ng Panginoon. Sino po ang walang mga kasalanan sa atin? Di ba po ang bawat isa po ay may kasalanan sa atin, no? Tulad nga po ng bata, no? Buti po yung bata, no? Pag may kaaway po siyang kalaro, mga ilang minuto lang o napapatawad na niya yung kalaro. Nagiging kakulitan na ulit niya. Pero pag tayo kung parang umiidad-idad na tayo, no, parang yung sakit natin na nasaktan tayo noon, pero parang kahapon lang yung sakit. Amen po ba? Napakahirap po kalimutan kung tayo po ay nasaktan, tayo po ay yung malaki po yung pagkakasala ng ating kapatid. Pero ang lagi pong sinasabi ng Panginoon na walang perfecto, pinapatawad din tayo ng Panginoon. Kung kaya tayong patawarin ng Panginoon, dapat kaya din natin patawarin ang ating mga kapatid na nagkasala sa atin. Amen. Sino po dito yung nakakaalam ng panalangin sa Mateo 9 verse 12? Sa Mateo 6 na ito, yung Ama namin. Di ba po, sabi niya po doon, no, may panalangin po doon na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Di ba po, tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin. No, ang sabi ng Panginoon sa atin, no, ang prayer po natin dapat ay, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang mapatawad namin yung nagkakasala sa amin. Kung hindi po natin patatawarin ang ating kapwa, parang nire-request din po natin sa Panginoon na huwag mo akong patawarin, Panginoon. Dahil po ang sinabi dyan ng Panginoon, tinuro ng Panginoon sa panalangin, no, patawarin tayo ng Panginoon at patatawarin din natin yung nagkasala sa atin. Para lagi kong isipin natin, kung hindi pala ako magpapatawad, hindi rin ako patatawarin ng Panginoon. Kasi binigay nga sa atin kahit anong sakit, binigay sa atin ng Panginoon. Yung binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Ang pagpapatawad ko, hindi po lang sinabi na, napatawad na kita, pero hindi naman po nakikita yung pag-ibig. Parang hindi pa rin po natin pinatawad yung ating kapatid, no? Kasi ang sabi ng Panginoon, pakitaan mo ng pag-ibig yung nagkasala sa iyo. Sabi ng Panginoon, ipanalangin mo ang
ang nagkasala sa'yo, i-bless mo. Paano po natin magagawa? Ang hirap-hirap po nun. Pero kung po tayo nakakakilala sa Panginoon, no, laging ihilumi ng Panginoon yung sugat at naibibigay natin yung pag-ibig sa ating mga kapwa-kapatid. Tayo po, ang bawat isa po sa atin, nabubuhay po tayo dito sa mundo na ating ginagalawan. Hindi po natin makontrol minsan, no, na nagkakasala tayo. Kaya lagi ang panalangin natin, Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan na hindi kalugod-lugod na napakita namin. Paano po tayo mabibigyan ng kapatawaran kung mayroon tayong kapatid na hindi natin kayang patawarin? No? Sabi niya po sa Mateo 6:14-15, kung pinatawad ninyo ang mga tao, ang salita ng Panginoon, no? Kung hindi natin kayang patawarin, paano tayo mapapatawad ng Panginoon sa mga pag lumaki? Kung bata po tayo, siguro maiintindihan tayo ng Panginoon na wala tayong alam. Amen po ba? Tayo po, nakakapakinig na tayo, alam na natin kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto lang naman ng Diyos sa atin ay yung meron tayong pag-ibig sa ating kapwa. Nasaktan man niya tayo, masakit man ito na hindi parang walang kapatawaran, pero sa tulong ng Panginoon magagawa po natin. Hallelujah. Kaya kung gusto natin po, no, tayo ay patawarin ng Diyos, magpatawad po tayo. Sabi, napakalinaw po ng salita niya. Kung pinatawad ng iyong kapatid, patatawarin ka rin ng Diyos. Madali man kung sabihin na hindi natin kayang mapatawad ng ating kapatid. Dahil sa salita ng Panginoon, no, mapapatawad po natin ang ating mga kapatid. Sabi niya po sa number 3, hallelujah, napakabilis. Pero nawa po ay ang bawat isa po sa atin ay maintindihan po natin kung ano po yung gusto ng Panginoon sa araw na ito. Kung ano po yung salita ng Panginoon, yung po ang maintindihan natin. No? Mabilis man ang mensahe, pero nakatatak po sa ating puso na yung pagpapatawad po ay pagpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sabi niya po sa number 3, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa sarili. Tama po, pagpapalaya sa sarili kung tayo po ay nagpapatawad. No? Ang pagpapatawad ay hindi po yung pagkonsente sa nagawa o pagkakamali. Hindi maialis ang nanakit upang maiwasan tayo ang makontrol. Tama po ba, di ba? Yung may nanakit po tayo, pero tayo po yung nakukontrol. Diyan po, minsan talaga, tinitira tayo ng kaaway. Diyan po, na dinidiktahan tayo ng kaaway. Tama po ba? Yung sa pagpigil natin, sa pag hindi natin paglaya sa ating mga hinanakit, sama ng loob, no? Ang gusto ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya po tinuturo itong forgiveness po, no? Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumakad nang hindi po yung talagang may galit tayo sa ating puso. Kasi po talagang pag meron po tayong hindi pinatawad, parang nasa atin po yung sakit. May sama tayo ng loob, may hinanakit, no? Wala po tayong kapayapaan sa ating buhay kung tayo po ay nagkikimkim ng sama ng loob. Lagi po natin ipanalangin, Lord, ibinibigay ko na to sa iyo. Kasi kung sa akin lang, no? Kung sa atin lang, makukontrol po tayo ng gawa ng kaaway. Hindi po tayo makakalaya kung ano po yung gusto ng Panginoon. Kasi wala pong magulang na ang tinuturo po ay hindi makakabuti. Ang Panginoong Hesus po, di ba, pang magulang po natin siya po ang tunay nating magulang, no? Wala pong tinuturo ang Panginoong Hesus kung hindi sa kabutihan mo. Amen. Tinuturo po ng Panginoon na tayo po ay makalaya kung ano man yung sakit na nararamdaman ng bawat isa sa atin.
makalaya tayo sa galit, pinanakit, hindi po tayo makontrol nito. Isa pa po, no, sino po dito yung nagpa-check up na pag-uwi po niya ay walang resulta yung kanyang mga laboratory. Okay po yung mga laboratory. Praise me. Naniniwala po ko sa paglaya ay nakakatipid. Amen. Sa paglaya ng mga hinanakit nakakatipid. Bakit po? Minsan po pumupunta tayo, kasi may nararamdaman tayong hindi maganda sa ating katawan. Feeling natin may sakit tayo. Pero pagdating po natin sa ospital, okay po yung mga laboratory natin. Yun po ba? Yung pala po, may stress tayo, may depression tayo. Tama po ba? Kasi dun sa pagpigil natin, lalo na pag nakikita natin yung nakagalit natin, nakikita natin na patawa-tawa pa yung nakasakit sa atin. Di ba mo? Yung parang binibigyan ka ng stress, depression sa ating, meron po kasi ako napanood niya na meron pong nagpunta, parang may masakit po sa kanya, hindi niya maintindihan kung sikmura, kung ulo ba. Pagdating niya, sabi nung doktor sa kanya, wala ka naman sakit, baka may naniniwala yung doktor na stress. No, kasi po nga, may mga kapatid siya na hindi pinatawad, ay nakikita niyang masayang-masaya. Di ba po tayo yung nagagalit? Tunay po ba? Ay kung po tayo nagpapatawad, bahala ka dyan, basta malaya ako. Amen. Amen po. Amen po ba? Amen. Na makikita nung nakasakit sa akin na ang kahit anong ko nakamikit kasi meron po tayong Diyos na nagbibigay ng katuruan na tayo ay magpatawad. Amen. Kaya kailangan natin makalaya o makarelease ng pagpapatawad dahil tanggal stress po. Amen. Amen po ba? Bless me. Maganda po sa ating isipan yung nakaka-release po tayo ng pagpapatawad. Bakit po ba? Para tayo po ay hindi makontrol nito. Hindi makontrol na kung ano man yung binibigay sa atin na galit, no? Pag galit, dyan pa yung nakukuha yung sakit sa puso, yung heart attack, di ba po? Diyan po nakukuha yung talagang nagpapangingkers ng ating mga face. Wow! Face! Pero naniniwala po ang lahat dito ay parang batang-bata yung mga face kasi walang stress. Amen po ba? Kaya wag po tayo magkaka-stress sa mga ganyang bagay po. No? Kailangan natin magpatawad kasi pag pinatawad natin, parang sa Eva lang, no? Laging nakangiti. Kasi kung lagi tayo may hinanakit, may sama ng loob, nakikita po yun na lagi tayo nakakunod. Nakikita sa atin na laging kahit ang kausap mo ay masayang nagkukwento sa iyo, pero yung mukha mo sandamakol kasi nga nakikita mo yung nakasakit sa iyo. Amen po ba? Maraming sampung lang. Lagi na hindi natin, meron po ba na may sama ng loob sa katabi natin, di ba? Meron pa. Sige, patawarin mo na ako. Ngayon pa lang po sabihin na natin sa kapatid ang pinapatawad na kita. Kasi ayaw ko na kayo sa Patawad po. Tawanan niyo na po yung mga para masabi natin, ayaw ko ma-stress. Hallelujah. Posisyon ng ating buhay. Amen. Hindi po natin may pagkakaila sa Panginoon na mayroon parte ng ating puso na hindi natin kayang maibigay. Ang sabi nga, ibigay mo na yan sa Panginoon at si Lord na yung magbahala dyan. No? Kung hindi tayo po nakakakilala sa Panginoon, tama po ba? Kung hindi tayo nakakakilala sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, panalangin mo, i-bless mo. Kung hindi po tayo nakakilala sa Panginoon, ano po ang panalangin natin doon sa mga kaway natin? Dapat mamatay na yan. Ay, grabe. Ano po ba? Pero alam ko po, ang bawat isa sa atin, no, ay hindi ganon. No?
Ang gusto ng Panginoon sa atin, no, ipanalangin mo, i-bless mo ang iyong kapatid na dahil i-bless ka din ng Panginoon. Amen. Kung nakikita ng Panginoon sa iyo na, kaya patawarin, na kaya ng anak ko na patawarin yung nagkasala sa kanya, ibubuhos ko yung, no, pagpapala, pag-ibig, kagaanan, no. Na ang sarap po nung namumuhay tayo na bahala ka dyan, basta malaya ko, wala akong hinanakit. Wala akong, kahit araw-araw akong saktan, tinuturuan ako ng Panginoon Amen. kung ano yung dapat kong gawin. Amen. Pinapatatag po tayo ng Panginoon, no? Dahil nandito po tayo sa mundo. Binigyan po tayo ng kalayaan ng Panginoon, pero no, tinuturuan tayo ng Panginoon paano lakaran to. Paano lakaran yung gusto ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon, no? Dahil tinuturuan tayo na magpalaya. No? Tinuturuan tayo na kung paano gawin sa atin na tayo ay mamuhay ng maayos. Tayo ay mamuhay ng masagana, mamuhay ng may pag-ibig, mamuhay ng mapayapa. Kasi hindi po masasabi na ang buhay natin mapayapa kung ang parte ng ating puso, yung kalahati po ay may hinanakit. Amen po ba? Na lagi sa pagtulog natin, no, iniisip natin yung kagalit natin. Sa pag-isip natin, nandun pa din, hindi pa rin nawawala. Yung iba naman po, no, di ba? Yung mga hindi nakakilala, iniinom nila ng alak, di ba, para matagal pag-heartbroken, di ba po? Yung nasaktan siya ng, pinagpalit siya sa maganda. Ay, papayag maganda. Di ba po ba? Parang yung galit, no? Parang yung galit ay talagang masakit, no? Pero, kung hindi pa nakakilala sa Panginoon, iniinom, pero kinabukasan nandun pa din. Parang dinagdag lang natin yung sakit. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo ay palayain ng ating sarili. Amen. Pinapatatag tayo no, ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon. Dito po talaga sa mundong ito, no? Talaga yung kasalanan, no? Lagi po natin isama ang Panginoon dahil hindi po natin magagawang magpalaya, hindi po natin magagawang magpatawad kung wala yung Panginoon sa ating puso. Amen. Kasi po, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kung tinatanggap po natin ang Diyos, tinatanggap din po natin yung pag-ibig at katuruan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi niya po sa number 4, no, makakakain na yata tayo ng mabilis maaga. Amen. Hallelujah. Sabi niya po sa number 4, ang pagpapatawad ay bunga ng pag-ibig. Tama po ba? Amen. Ang pagpapatawad ay bunga. Sa 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay pagpapatawad. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiisin hanggang wakas. Parang ang hirap po na, mapagtiis hanggang wakas. Pero sa anak ng Diyos, kaya po, no? Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig po, no, na sinasabi, no, pag ikaw nagpatawad, dapat po, no, nakikita din sa atin yung, na hindi lang yung, pinatawad ko na yan. Pero hindi naman po nakikita sa atin yung pag-ibig. Ang Diyos mo ba, nung sinabi niya, Lord, patawarin, pinatawad ka lang, pero hindi ka binigyan ng pag-ibig ng Panginoon? No, amen po ba, di ba? Sabi po ng Panginoon, pag nagpatawad po tayo, samahan natin ang pag-ibig. Hallelujah. Kasi ang Panginoon, pag pinapatawad ka, buhos pa din yung pag-ibig. Buhos pa rin yung biyaya ng Panginoon. Naniniwala tayo at nagtitiwala sa Panginoon na ibibigay niya kung paano tayo magbigay ng pag-ibig sa ating mga kapwa.
dapat no sa buhay